Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Dito tayo kay Laila De Lima. Kasi may bago pong statement itong si Laila De Lima na tila pinapasaringan, pinangungunahan ng ating presidente, si PBBM, at may mention pa ng supot. Sino ngayon ang supot? Bakit hindi nyo nagawa yan nung panahon ni Pinoy? Ilang taon kayo dyan, 6 na taon kayo dyan, hindi nyo nagawa. Tapos ngayon, gusto nyong ipagawa kay PBBM, or kapag hindi nagawa ng presidente yan, tatawagin ninyong support. Sorry for the term, ka-coffee, no? Pero medyo off itong sinasabi ni Laila De Lima na parang pag hindi mo to sinunod, kapag hindi mo sinertify as urgent itong mga batas na ito, kapag hindi mo pinakulong itong mga tao na ito ka. Oh. Nakikita nyo yung ka-coffee? Nakita ko ito sa Politico. Sige, basahin natin ha. Sabi ni Laila De Lima, kapag ganyan ng ganyan ang Pangulo, para siyang substandard na paputok, nagpasabog pero supot. Ano na naman pinagsasasabi ninyo dyan? Pinangunahan nyo na naman ang presidente. Guys, ngayon po ay January 4, 2026 pa lang. Si Lacson mismo nagsabi, naging mabagsik yung laban ng administrasyon kontra korupsyon. Pagbigyan nyo naman yung presidente, hindi pa nga nagpapahinga yan ha. Imagine niyo ha, December 29, na ipasa yung ratified budget na yan, 6.79 trillion pesos. December 29, December 30, December 31, January 1, 2, 3, 4. 5 araw, na-review yung budget na yan. Tapos ngayon, akala ninyo nananahimik ang presidente at itinigil na yung laban kontra korupsyon at tatawagin nyo na ng kung ano-anong pangalan yan. Tatawagin nyo ng substandard kung hindi raw ituloy. Tatawagin nyo ng support kung hindi ituloy. Kayo nga eh. Sige, sumbatan. Nagawa ba ni Pinoy yan? 6 na taon siya, Laila De Lima, sige. Hindi natin kaaway si Laila De Lima ha, pero total, nanunumbat kayo, sumbatan din namin kayo. Nagawa nyo ba yan? Dapat ginawa nyo ng panahon ni Pinoy yan. Ano ginawa ninyo? Tapos ngayon, kung makapag-demand kayo, tatawagin nyo na kung ano-anong pangalan ng presidente once hindi masunod yung gusto ninyo. Pagpahingay nyo man lang yung tao, oh. Hindi pa napipirmahan yung budget, oh, dahil nagre-review thoroughly. Mainam na nire-review ang budget. Tapos ngayon, may mga hindi kayo, ewan ko, kung hindi nyo gusto nakikita o masyado kayong excited, masyado nyo pinapangunahan ng presidente, ganyan ang sasabihin ninyo. Oh. Nagpasabog pero supot. De Lima tells Marcos not to be a substandard firecracker in fight versus corruption. Sino ba nagsabi? Sige, De Lima, sino nagsabi na titigilan ng korupsyon, ang investigasyon kontra korupsyon? Sino nagsabi na titigil na si PBBM sa kanyang krusada kontra korupsyon? Sino? Walang nagsasabi. Kung mabagsik ang ginawa ni PBBM noong 2025 kontra korupsyon, I assure you, mas titindi yan. 2026, marami pa po ang makukulong. And just to remind all of you, lalo na yung mga dilaw, mga pink, umupo kayo dyan, no? 6 na taon kayo dyan, no? Anong ginawa ninyo? Hindi nyo pwedeng sabihin na walang korupsyon during your time. No? Yung mga DDS, umupo kayo dyan si Digong, oh. 6 na taon, aminado si Digong, talamak ang korupsyon. Anong ginawa ninyo? Wala. Tapos ngayon, nakakatawa, mga dilaw at mga pink, tatawagin ninyong parang nagpasabog pero supot, pangungunahan yung presidente. January 4 pa lang ngayon, no? House Deputy, Minority Leader, and mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima urged President Ferdinand Marcos Jr. to follow through on his corruption expose and not to become a substandard firecracker. Parang paputok daw na hindi pumutok ng maayos. Supot ba? Naduwag. Front lang. Sino ba nagsabing magiging duwag ang presidente? Just to remind you, ha? Walang presidente ang nagbulgar ng talamak na korupsyon na yan, na kayang banggain itong mga bilyonaryo, na kayang banggain itong mga kongresista at mga senador na involved dito sa korupsyon. Eh kasi ka-coffee, bakit hindi nakukulong eh? Yun nga sinasabi ng presidente eh. Hindi pwedeng basta ka lang ng basta na magpakulong nang walang matibay na ebidensya. Bakit wala bang napakulong? Meron din naman.
Kasi matibay yung ebidensya against these people. Pero yung mga inaantay nyo makulong, wala pang nakikitang matibay na ebidensya. Just why they are still at large. O hindi pa nasasampahan ng kaso. Yung iba at large, gaya ni Zaldico. Parang sinasabi nyo na walang nangyari. Na walang nakulong. Anong tawag mo kay Diskaya? Anong tawag mo dyan sa restitution? Sa millions of pesos na nakuha ng gobyerno pabalik? Walang effect yan? Ang gusto nyo kasi, sige, gusto nyo makulong si Romualdez, ikulong si Romualdez. Asan niya ang ebidensya? Tumulong kayo maghanap ng ebidensya. Ipakita nyo sa ombudsman yung ebidensya na yan. Ipakita nyo sa Department of Justice yung ebidensya na yan para makulong si Romualdez sa kung sino pang gusto ninyong ipakulong. Wala nga kayong ebidensya eh. Alam naman magkulong nang walang ebidensya. Dilima, ikaw mismo, biktima ka niyan. Administrasyon ni Digong, biktima ka. Gusto mo gayahin ni PBBM yung ginawa sa'yo ni Digong? Gumawa ng mga ebidensya, gawa-gawang ebidensya para ikulong ka? Definitely, hindi pareho si PBBM at si Duterte. Hindi gagawin ni PBBM yung ginawa ni Digong. So kalma. Chillax kayo dyan. De Lima made the remark in reaction to the statement of Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson that he will step up his campaign against corruption in 2026 and express hope that Marcos will do the same during his remaining years in office. Si Lacson nagsabi, nabasa natin yung post na yan ni Lacson, mabagsik ang naging laban kontra korupsyon ni PBBM and hoping na ganyan din po ang magiging takbo ngayong 2026. Ako, definitely, mas titindi pa yan. Naniniwala ako mas titindi pa yung laban kontra korupsyon ng administrasyon ni PBBM. Ngayon pa ba siya hihinto? Ngayon pa ba siya titigil? Bakit ngayon pinangungunahan ninyo yung tao? Balik ako dun sa main point ko. Hindi pa nga yan nakakapagpahinga. Kaka-review dyan sa budget na yan. Dahil magagalit kayo once na may nakalusot sa budget dyan na hindi ka tanggap-tanggap. Magagalit kayo sa presidente. Ay susumbat ninyo. Bakit hindi na-review ng presidente ng maayos yan at pinirmahan yan? Diba? Pagpahingayin nyo man lang yung tao. O sige, huwag na tayo mag-request na magpahinga dahil hindi naman nagpapahinga ang presidente. Bakit pangungunahan na ninyo? As if ang gagaling ninyo. Diba? Sabi niya, it is definitely expected of us, especially in government, to take a stronger stance against corruption and to ensure that the big fish or big fishes in the massive corruption scandal do not go unpunished, a promise of this administration that has yet to be fulfilled. Si De Lima kung magsalita, ma'am, kongresista ka, nasa Congress ka, anong ginagawa mo para labanan yung mga korap na yan? Tapos sasabihin niya ngayon, itong promise daw ng administrasyon ay unfulfilled. O hindi daw po nagampanan ng administrasyon na ang pangako nito na papanagutin yung mga dapat mapanagot. Anong tawag mo kay Diskaya? Anong tawag mo sa mga opisyal ng DPWH? Hindi ba mga naparusahan yung mga yan? Masyado kayong unfair. Kasi gusto nyo makita si Romualdez na nakakulong. Saan niya ang ebidensya? Total, abogado ka naman, di ba? Tumulong ka, magkalap ng ebidensya, and then, tulad ng sinasabi natin kanina, i-forward nyo sa ombudsman, i-forward nyo sa Department of Justice para mapabilis ang pagpapakulong. Diyan kayo magaling magsalita May mga kakampi din kayo. Sige, inappoint sa ICI. Nung nasa ICI na, nahirapan, nagsialis. Magaling lang kayo magsalita. Pasensya na ha, sa mga kakampi ng pink at ng mga dilaw, mas mabilis kasi magsalita O nung binigyan kayo ng posisyon dyan sa ICI, para tumulong, iniwanan ninyo. Hindi pala madali Kita mo na. Tapos kung magsalita kayo akala nyo napakadali ng trabaho ng presidente. Remember, hindi lang yan ang iniisip ng presidente. Tapos kaunting konsiderasyon naman. Tapos kung magsalita kayo, again, hindi pa nga nangyayari. Pinangunahan yun agad ng presidente. Sabi niya, clearly, the central figures and their accomplices in anomalous government infrastructure projects are the ones who want to dilute or weaken our efforts. Correct. Ano yung efforts nyo nga ulit? Anong ginagawa ni De Lima para habulin yung mga korap? Meron ba? May natatandaan ba kayo? Ako wala. Baka di ko lang alam. O baka kayo meron. Yung mga pig na nakikinig sa atin. Baka ano ba yung ginagawa ni De Lima para habulin yung mga korap? Ito daw pong mga central figures at yung mga kasabwat nito sa mga anomalous government infra projects, sila daw po yung nagpapahina sa kanilang efforts. Again, ano nga yung efforts nila? Meron ba?
Isama na rin yung iba pang mga itinatagong yaman at sangkot sa iba pang katiwalian na hindi pa nauungkat o hindi pa rin lusot hanggang ngayon. These are the same forces that aim to derail investigations and confuse the public, distracting us from the real issues. Sabi ni De Lima. O bakit kayo nagpapadistract? Tanong ko sa inyo yan. Bakit kayo nagpapadistract? Kung malinaw yung plano ninyo na papanagutin ng mga kurap, matatalino naman kayo, bakit kayo nagpapadistract? Bakit parang ang galing nyo manisi? Bakit parang ang sisi nyo lahat sa gobyerno? Ang sisi nyo lahat kay PBBM? O balikan ko yung sisi nyo sa gobyerno. De Lima, you are part of the government. Parte ka ng House of Representatives. Pasahod ka ng gobyerno. So dapat tumutulong ka, habulin yung mga kurap na yan. Hindi lahat iaasa mo kay PBBM. Meron kayong kapangyarihan dyan sa House of Representatives na magsagawa ng investigasyon. O bakit hindi nyo initiate yan? Bakit hindi nyo gawin yan? Tapos palalabasin ninyo, clearly, the central figures and their accomplices in the anomalous government projects are the ones who want to dilute or weaken our efforts. Wow. Weak pala kayo. Tapos sasabihan nyo ang presidente na supot. Parang supot. Dahil hindi mapanagot yung dapat mapanagot. Anong ginagawa ninyo? Sige, i-assess nyo yung sarili ninyo. De Lima urged Marcos to certify as urgent measures that would strengthen anti-corruption campaigns, like the creation of the Independent Commission Against Infrastructure Corruption or ICAIC, a genuine anti-political dynasty law, and the anti-illicit enrichment and anti-illicit transfer law. Yung iba parte sa sinertify ng ating presidente. De Lima, ma'am, bakit hindi mo pinacertify kay Pinoy yan? Kayo yung nasa kapangyarihan, no? Bakit hindi mo binulungan si Pinoy that time? Sir, i-certify mo ito. Sana hindi na nangyari ang talamak na korupsyon ng panahon ni Digong. Sana hindi na nangyari ang talamak ng korupsyon sa mga susunod pang administrasyon. Kung panahon pa lang ni Pinoy, nabulungan mo na siya na i-certify yan. Bakit ngayon kayo nagngangaw-ngaw? Bakit ngayon tinatahulan nyo si PBBM? Sana noon nyo pa ginawa yan. Bakit hindi nyo ginawa? Tapos ngayon, kapag hindi ito na-certify ng presidente na urgent, itong mga measures na to, sasabihin ninyong pag ganyan ng ganyan ang Pangulo, verbatim ito ha, pag ganyan ng ganyan ang Pangulo, para siyang substandard na paputok, nagpasabog pero supot. Sabi ni De Lima. Marcos supported the passage of ICAIC and anti-political dynasty bill but has yet to certify them to speed up their passage. Kayo na yan! Suportado na ng presidente o kayo na dyan sa House of Representatives. Gamitin mo yung power mo, convince your colleagues. Pwede ba, kumpadre? Pwede ba, prioritize natin itong bill na yan? Pwede ba, unahin natin ito? Pwede ba, pag-usapan natin yan? Hindi lahat iaasa nyo sa gobyerno, ginagalit nyo ako. Joke lang. Pero galit ako. Lahat inasa nyo sa presidente. Lahat kailangan na magpresidente. Sabihin yan, etc., etc., etc. Gawin nyo yung trabaho ninyo. Hindi puro kayo criticism. Hindi puro kayo puna. Anong ginagawa ninyo? Tumutulong ba man lang kayo? You have the power. You are part of the government. Anong ginagawa ninyo? Lahat asa sa presidente. Hindi na nga nagpahinga yung presidente. Lahat puro kayo demand. Kasi nagpresidente siya. Correct, nagpresidente siya. Pero hindi ibig sabihin lahat na trabaho ninyo, batas yan eh. Sinasabi ni De Lima, isa batas yan. Tanungin ko kayo, meron bang batas? O meron bang bill na naisa batas na hindi parte sa sinertify as urgent ng presidente? Ang sagot, meron. So ang punto ko, kahit hindi i-certify ng presidente yan as urgent, kung kayo dyan sa House of Representatives, kung kayo dyan sa Senado, gusto nyo talaga maging batas yan, gagawin ninyo. Bakit ang panawagan ni Laila De Lima i-certify as urgent yan? Hindi ba kayo pwedeng kumilos? Yung dalawa, sinusuporta ng presidente, pero not certified as urgent. Di gawin ninyo, independent kayo eh. Kaya nyo yan. Magtrabaho kayo, hindi lahat aasa nyo sa gobyerno. Tulungan ninyo mag-gather ng ebidensya. Gusto nyo, sinasabi ni De Lima, ipakulong yung central figures and their accomplices. Ipakulong yung kanilang mga kasabwat.
Anong ginagawa ninyo? Tumutulong ba kayo? Wala. Tapos tatawagin ninyong parang substandard na paputok na supot. Excuse me. Anong ginawa nyo? Galing na kayo sa pwesto. Anong ginawa ninyo? Hay nako. Siya, sige. Anong komento ang gusto nyo sabihin, opinion, ilagay dyan sa comment section. Wala muna tayong quote of the day or thought of the day dahil wala tayo sa bahay, no? Nagsushoot tayo ng patubig sa bagong Pilipinas. So, sa next videos na lang po natin. I-comment ang inyong mga opinion, ang inyong mga reaksyon. Ako medyo umilit ang ulo ko ngayon. Medyo na high blood ako kay Dilima nung nakita ko yung post na yan. Yung balita na yan. Ilagay ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please. Like and follow. Yung mga nasa YouTube, baka di pa kayo naka-subscribe. Click nyo lang po yung subscribe. At yung mga nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.